Angeline's POV. Tamang ang hinala ko. Baka binayaran pa na matanda si Riza para lang mangyari lahat ng to. Gusto talagang magkalabuan kami ni Andre at maisingit ito si Zebby sa bahay na mag-ama ko. Kaya palang ngising-ngisi ang matanda kanina. Gusto kong kumprontahin si Andre patungkol doon, ngunit hinintay ko na makauwi muna kami. Hindi ko siya kinibot, hinayaan na siya mag-asikaso kay Adi sa buong maghapon. Noong gabi na lang kami nagkaharapan. Nagkagulatan pa nga matapos ko itong datnan sa labas ng pinto ng banyo. Pagkatapos kong maligo, kinunot kong noo at balak tong lagpasan, ngunit maingat itong naiharang ang braso at hinuli ang bewang ko. Pagkaraay ramdam kong tumama ang paghinga nito sa tenga ko at mabilis din hinagka ng buhok ko. Doon ako kay Adi matutulog. I think he deserves my cold treatment after all that happened today. Sobra ako napahiya. No, sweetie, our bed is empty. Bakit ka doon matutulog kayo nandito na ako? May halong tampo at inis sa boses nito. Tumingala ako at binigyan siya ng ngisi. Bakit hindi? Nakaya mo nga na isang linggong wala ako sa tabi mo. Ngayon pa kaya? Sarkasikong bigkas ko at nagpumiglas. Bitiwan mo nga ako. Huminga to na malalim ngunit di pa rin ako binitawan. Humigpit ang yakap ito at sinadala ko sa kanyang balikat. I'm sorry, sweetie. I didn't mean to be away for so long. Kailangan ko lang tapusin lahat para di ka nila ako guluhin. Tayo guluhin. May sinseridad na paliwanag nito. Naparunok ako at nawala ang tapang. Bumagsak ang tingin ko sa braso nitong ayaw na yata akong pakawalan. Paano kita paniniwalaan? Paano ko nga ba siya paniniwalaang gusto nitong matapos lahat kung kasasabi lang kanina ni Zebby na siya ang fiancé? Ni hindi man lang nito binulyawan o pinagalitan ng dalaga? I am not gonna force you to believe me, sweetie. I just wanna say sorry for being dumb today and for the last week. Ayoko lang suwayin si Lolo at magalit na naman. Hindi ko alam ang nasa isip nito. He might be playing his own game again. Alam nitong pinaglalaroan lang kami ni Lolo niya pero sinasakyan niya. Bakit? Pwede kang sumuway, Andre. Desisyon mo yan. Isa pa, bakit di mo man lang tinama si Zebby kanina? Bakit? Napagdesisyonan na rin ba ng Lolo mo na siya ng fiancé mo? Dinig ko ang nahihirapan itong paghinga. Tila nahihirapan din sa sitwasyon kung kaya sinuntok ako ng konsensya. Ang pagsuway sa aking lolo, ang hindi pinakamahusay na desisyon. Alam ko to dahil 35 taon na akong apo niya. Believe me, sweetie, alam niya aling card ang iyahagis at alin ang itatago. About Zebby, she was never my focus. Nasa inyo ni Adi ang atensyon ko at hindi ko siya fiancé. I'm not gonna have a fiancé for as long as the mother of my son, children rather, is alive. Sa pagkakataong yun, muling nagising kulisap sa tiyan ko at sa puso ko. Napayoko ako at napapikit. Manhid ba ako kung hindi ko na ito hihilingin pa na mas maraming eksplanasyon? Sapat na ang narinig ko. Ang gusto ko lang naman umuwi siya rito sa mga bisig ko. Nagulat ako sa biglaan nitong pagbuhat sa akin. Ibaba mo nga ako, Andre. Kaya ko maglakad. Umiling ito at inayos ang pagkakabuhat sa akin na parabang bago kaming kasal. No way! You really think that I forgot that you lost consciousness earlier? I may not be around here, but I will always know what's happening here. I am just securing you safely and yet you surprise me? Ngumisi ito kung kaya't hindi na ako pumiglas. May kasalanan ka pa sa akin, sweetie. Akala ko ba sinadyang bundis? Humuso ko at umiwas ng tingin at kinahalakak ni Andre. Bakit ka naman agad sasabihin? Eh di ba ayaw ng lolo mo ng baby? But I want to, he sweetly said. Isn't it clear that I want another child with you? Not just a child, Angeline, but a family. Sinserong sagot nito habang maingat akong inilapag sa kama. Para akong kiniliti sa sinabi nito. Family? Gusto ko rin ng pamilya sa kanya. Tumabi si Andre sa kama at halos mahigit kong hininga. Matapos maglakbay ang palad nito, patuloy sa manipis kong nightie. Mahina ako napasinghap at akala ko dadapos sa pagitan ng binti ko ang palad nito. Ngunit hindi. Bagkos dinantay niya yun sa aking tiyan at marahang hinaplos yun. Thank you for living there, little P. Forgive me now for I may not be a perfect father. Nilapat ko ang hintuturo sa mga labi nito. Walang perpektong magulang, Andre. As much as we want a perfect little life for our children, we can only give what's best. Sumilay ang ngiti sa labi nito at halos kita ko sa mata nito ang sensiridad at pagsuyo. Binalo kong alisin ang hintuturo ko ngunit nauna pang kagatin nito yon. Andre, tumigil ka nga. Nang mapansin itong tahimik ako, kusatong tumigil. I am just teasing you, he smiled. But when he saw me raising my brow, his smile turned into sour.
Do you have cravings? What do you want to eat? Liko nito sa usapan. Bandang huli, bumuntong hininga ako at tumango, kahit di naman ako gutom at walang hinahanap na pagkain. Gusto ko yung labi mo, Andre. Lakas loob na hiling ko. Sumilay ang ngiti nito at mahigpit ako niyakap. Hinagka ng balikat ko. If that means I miss you, then I miss you too. Bulong nito bago sakupin ang labi ko. I am sure that night we are settled. Tapos na ang usapan at sa nangyari okay na ulit kami. Magkayakap lang kami buong magdamag. Sinusubukan bumawi sa mga araw na lumipas. Si Andre mismo ang tumanggi sa maghanap kong hagkan. Sabi nito, alam na niyang isang linggo kong puyat at kailangan kong bumawi kung kahit na kontento to sa pagyakap lang. Di tuloy mawala ang ngiti sa labi ko habang papatulog. Minsan, di lang init ng katawan ang nagpapatibay ng pagsasama. Sincere conversation and understanding is what we need to solve the issues. Sa sobrang ganda ng tulog ko, mataas ng sikat ng araw nang magising ako. Wala na si Andre, ngunit di gaya ng nakarang araw na tuliro ako, mas kampante ako ngayon. Malamang kasi nasa ibaba ito at inaasikaso si Adi. Knowing him, absent yun para lang kay Adi. Magaan na ang pakiramdam ko at nakaya kong kumilos ng mabilis para lang makababa na, ngunit naagaw ng cellphone ko ang aking atensyon. Umilaw yon kung ket nilapitan ko para lang kabahan matapos makita ang unknown number. Nangunot ang noo ko ngunit dinampot pa rin iyon mula sa side table at may pagdadalawang isip na sinagot. Hinintay kong mag-hello ito ngunit tahimik ang kabilang linya. Hello, who's this? Panimula ko. May bumuntong hininga at halos manlaki ang mata ko matapos mabosesan sinong kausap ko. I guess you know by now what I want to happen, Mr. Masupil. If you have time today, I'll be waiting in my office and please bring the envelope that I gave you the last time. I forbid you to open it unless you're here already. May otoridad na bigkas nito, ngunit binawi nun ang tuwang nararamdaman ko. Nanginginig ang kamay ko matapos may baba ang hawak na cellphone. Hindi nga titigil ang matandang Montero hanggat di nagagawa ang gusto nito. Mama, Daddy said we're going to have a picnic. Mas tumawak ang ngiti ko at nag-thumbs up pa, sakto sa pagharap ni Andre at pagangat ng gilid ng labi nito. We'll just eat breakfast and we're good to go, he informed. Biglang na-freeze ang ngiti ko matapos maalalang kailangan kong harapin ngayong araw ang lolo nito. Is there something wrong? Ayaw mo ba ng picnic? Ha? Paglingon ko sa kanila, pareho sila ni Ading nawalan ng ngiti, kung kaya't tumikhim ako at ngumiti. Mag-picnic tayo. Yehey! Picnic! Hiyaw pa ni Adi. Halika, you sit here. You'll get tired standing there. Pinagila ko ni Andre ng upuan at hinintay ako makaupo na maayos bago bumalik sa pagluluto. Baka na si Don Dante. Mas importanteng makasama ko ang pamilya ko kaysa harapin ang insulto nito. Mama, does my sister love picnics too? Bigla ang tanong ni Adi. Sister? Naguguluhang tanong ko. Dinig kong mahinang tumawa si Andre bago lumapit at lapagan ako ng French toast. I told him I was going to have a sister. He's a big brother now, right, buddy? Iniumang pa nito ang kamao kay Adi para sa fist bomb nila. Yes, Daddy. I will protect my sister from boys. Good job. Do not let any man hurt your sister. Konsente pa nito. Napailing ako at nasapo ang noo. Masyado naman silang advance mag-isip. Di pa nga nakalalabas ang baby, naghihigpit na sila. Sorry to ruin your happiness, my darlings, but we would wait for 7 more months and see what God has given to us. Pilit pa akong ngumiti. Akala ko mawawala ang tuwa nila, ngunit pareho lang silang umawang ang labi. 7 months? That fast? Why am I feeling ecstatic? Wala sa loob na bigkas ni Andre. Mama, I can't wait. Can't you give birth next month? Napamaang ako at nagkatinginan kami ni Andre bago bumunghalit ng tawa. That can't be, buddy. Your sibling needs to stay in your mama's womb for 7 more months to develop completely. Don't worry, I'll give you a lot of siblings. Nampas ko to bigla sa braso na kinatawa nito. Ikaw na lang mga anak, Andre. Inirapan ko to ngunit nagawa nitong umupo sa tabi ko at hilahin palapit sa kanyang upuan ko. Masuy niya ring inikot ang braso sa bewang ko at hinagka ng aking sentido. Mama, you look good together. Puna ni Adi bago humagikik na mahina. Because we're destined to be together. Pero di na yon natuloy ni Andre matapos pumasok si Riza at iabot ang cellphone sa kanya. Sir, si Don Dante po, gusto po kayo makausap. Urgent daw po. Yumuko to matapos masalubong ang tingin ko. Mabigat na nagbuga ng hangin si Andre at mahina pang napamura. Di nito inalis ang hawak sa akin kahit panilapat niyang cellphone sa kanyang tenga. What, Lolo? Today?
We'll be having a picnic. Fine. This will be the last. Pagtatapos ito sa usapan, agad binalik ang cellphone kay Riza na tumalima agad palabas ng kusina. Pareho kaming nakaabang ni Adi sa sasabihin nito. Maybe we can reschedule the picnic? Tomorrow perhaps. Baling nito kay Adi. Kita ko na wala ang ngiti sa labi ng anak ko at hindi kumibo. Humigpit ang hawak sa akin ni Andre at tila humihingi ng tulong. Sweetie, help me to explain to him. Bulong nito. Ako man nalungkot ngunit alam kong wala kaming magagawa. Anak, need mo na mag-work ngayon ng daddy ha. Bukas pagising mo, diretso tayo sa picnic. Inabot ko ang kamay nito at hinaplos upang ipaintindi sa kanya. Ngunit imbes tumayo ito at tumakbo palabas ng kusina. Adi! Sigaw ko, ngunit dito nakinig. I guess he's really mad at me now. What do you expect? Bakit pa kasi hindi matutuloy? Binaklas ko ang braso nito na nasa aking bewang at tumayo na rin. Lola wants me to meet the new investor. He promised this would be the last. Bumuntong hininga ko. Talk to Adi first before you go. Make him understand you. Napatango ito at tumayo na rin. Hinawakan pa ang palad ko at giniya ko paakyat. Nagtungo to sa kwarto ni Adi at tumiretso sa master's bedroom upang hinda ang susuotin niya. Abala ako sa paghanap na maisusuot ni Andre matapos tumunog ang cellphone ko. Bigla kinabahan ako matapos maalala ang Don. Nagdadalawang isip akong sagutin yon matapos makita ang numerong tumawag din kanina pero sa huli, sinagot ko pa rin kahit na alam kong kapahamakan ang hatid noon. Ginawa na kita ng daan. Aalis si Andre kahit wala ng dahilan pa para di ka sumipot. I'll be waiting here, Miss Di Masupil. Iwan mo muna ang bata kay Riza. Di pa man ako nakakasagot, pinutol na nito ang tawag. Nagtagis ang ngipin ko at init siya sa kamang cellphone. Hindi talaga to titigil hanggat di natutupad ang gusto nito. Pumikit ako na mariin pero nang bumukas ang pinto, umakto akong walang nangyari. We're good again. Sana'y hindi ka na magtampong muli. Ani ang lumapit sa akin at tinagkan ang noo ko. Pagsabihin mo kasi ang lolo mo, hindi yata alam ang salitang bonding. Matabang kong sagot. Hindi siya makakakialam sa atin pagkatapos ito. He promised. Natahimik ako dahil wala akong tiwala sa pangako ng matanda, lalo pa nga at gusto ko nito na makausap. Labag pa sa loob ni Andre ang pumasok sa opisina, ngunit wala na nga itong magawa. Pagkaalis nito ay pinag-ayos pa ako si Adi at maging ako, nag-ayos na rin. Nilapatan ko ng pulang lipstick ang labi ko para kahit papaano ay hindi mahalata ang pamumot na ako. Agad ko rin kinuha ang envelope na ibinigay ng matanda noon. Pagkababa namin ay nakaabang na si Riza ngunit hindi ko na to pinansin. Where are we going, Mama? Kay Tita Nadia mo, baby. Doon ka muna, ha? May aasikasuhin lang ako. Tumango ito at kumapit na sa kamay ko. Tahimik kami kanang nasa biyahe niya. Maging si Riza ay hindi kumibo. Alam kong yatang may galit ako. Tahimik lang din to matapos na makarating sa apartment. Ni Nadia at tayong si Adi na lamang ang sinundan. Ginuso siya ni Nadia. Bakit kasama yun? Let her be. Kampon niya ni Don Dante. Iiwan ko muna si Adi at babalik ko rin mamaya. Haharapin ko lang kadiliman. Ngumisi ako at tinaas ang hawak na envelope. Good luck, Angeline. Wakasan mo na ang kasamaan. Biro nito. Pareho kaming natawa ngunit sa loob ko kung pwede nga lang wawakasan ko na. Nang makarating sa manson, muling bumalik ang kaba ko. Dumoble pa matapos makarating sa opisina ng matanda. Ilang beses akong bumuntong hininga bago yun buksan. Wala nang katok-katok, bukas agad. Sakto lang na katutuloy ko'y nasalubong kong inip na tingin na matanda. Open the envelope. Utos agad nito na ikinamaang ko. Po? I said open the envelope. Kailangan ko pa bang tanungin? Tagalogin, Miss Di Masupil? Buksan mo ang envelope. May diing bigkas nito. Nanginginig ang kamay kong binuksan yon at binasa. Pero umawang ang labi ko matapos makitang dokumento. Agad ako napatingin sa matanda na nakangisi na. Marriage contract? Naguguluhang tanong ko. Yes, a marriage contract, dear. Ngumisi to at pinasadahan ako ng tingin. Di ko alam kung iniinsulto ba ako ng matandang to o pinaglalaroan. Kala ba nito chess kaming magkapaligid sa kanya? Halos magtagis ang bagang ko at agad na humakbang papalapit sa mesa nito. Di nga ito na alarma kahit pa alam nito na may galit ako. Kuhang-kuha ni Andre ang ganitong ugali. Pirmi itong sumandal sa kanyang swivel chair at gumisi. Aren't you surprised? Or do you want me to go with the details?
Asap, Miss Masupil Montero. Aniya na nilahad pa ang upuan sa harap ng mesa nito. Is this a prank? I'm sorry but I don't have time for this stupidity. May diing bigkas ko at may nakalakasang nilapag sa mesa ang marriage contract. Wala ako pong panahon sa gantong laro. Katotohanan ng gusto ko at hindi biro.